be the Lord, oh Most High. We proclaim you as the one and only God. All praise is yours, all praise is yours. Your victory has set us free. Your victory is our freedom, our freedom. Your victory is certainty. Your victory is our freedom, our freedom. Your victory has set us free. Your victory is our freedom, our freedom. Your victory is certainty. Your victory is our freedom, our freedom, our freedom, our freedom, our freedom, our freedom. You are my creator, friend and my defender. In your holy presence I will sing everlasting praises, freely lifted to you. Truly, Lord, you are my everything. Ngayon, meron tayong naamoy umaalingaw-ngaw, mga kaguluhan. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos sama-sama maglingkod, mag-worship sa Kanya. Why? Baka sakaling mahabag si Lord sa bansa natin. What could dare to compare to your greatness? There is nothing, there is no one. Sa inyong lahat na dumadanas ng pain, magugulat kayo. Kung magtitiwala ka lang sa Lord, yung pain na yan ang magpapabago sa'yo. Magpapabago sa'yo hanggang maging ganap ka na isang tunay na Kristiyano. No good thing will He withhold to those who walk uprightly. Kung yan na we-withhold sa atin, mga kapatid, it only means na it's not a good thing. Either it's not a good thing or may kakulangan pa po tayo sa uprightness. But if we fix that, mga kapatid, that is the promise of the Word of God. Lahat ng mga good thing na yan, di lang good. Lahat ng mga exceeding abundant above all that we ask, above all that we think, makakarating, will all land on our hands. Pero alam niyo po, tinatawag po tayo ng Diyos to be like the Rechabites. Faithful, obedient, steadfast, even when culture mocks obedience as foolishness. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, sa Mindanao, at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat, at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Pinagpala na naman tayo na tayo po'y makarating sa gawain ng Panginoon. Kaya batiin mo katabi mo, sabihin mong kay ganda naman ng attire mo ngayon. Ayan. Kasi sa tuwing tayo po ay dadalo, kinakailangan pong maging maayos ang pagpili natin dahil hindi po ordinaryong tao ang kakatagpuin natin, kundi Diyos. Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Amen. Di po ba, kapag kami kakatagpuin tayong importanteng tao, gusto natin maayos ang suot natin. Sapagkat yan ay ethics. Sabi mo sa katabi mong ethics yan. Alright, ngayon po ay pinagpala tayo, kaya't masigla po dapat tayo. Alam ko, nasa nakaraang araw, nakaraang oras, marami tayong pinagdaanan, pero ginawa tayong nagtagumpay ng ating Diyos at nakaharap sa harapan ng ating Panginoon. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Psalms chapter 2, verses 10 to 12. Now therefore, be wise, O kings. Be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all those who put their trust in Him. Di po pa sa ngayon, sumasakit ang ulo ng mga hari dahil sa iba't ibang klaseng problema na dinaraanan ng kanilang bansa. At hindi po talaga magkamayaw ang kanilang pagtawag sa mga leaders kung ano ang gagawin. Nagkakamot ang ulo. Pero dito sa binasa natin ay may payo na lahat sila ay dapat lumapit sa Panginoon. Remember ang sabi, kiss the Son. Hanapin natin si Lord Jesus, nasan siya? Kikiss ba natin siya physically? At tayo ay magmamukha sa Kanya? No, hindi. Kapag tayo ay laging dumudulog sa harapan ng Diyos, laging nakikinig ng Kanyang salita, kinikiss mo siya palagi. Amen? Sabihin ko sa inyo, halimbawa, kung nandirito physically ang ating Panginoong Yesus, sino sa atin ang kikiss sa Kanya? Kaya mo kiss siya sa pisngi? Hindi, kasi si Mary kinis siya sa paa. Bakit? Sa sobrang pasasalamat sa kaligtasan na dama niya. Kaya sa ating lahat, yung kaligtasan, huwag natin gawing ordinary yan. Yan ang pinakamahalagang regalo na tinanggap mo, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya nga, pag ikaw ay naging anak ng Diyos at dumaranas ka rin ng iba't ibang klaseng pagsubok, alalahanin mo, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang na ano? Kiss the Son. Kiss the Son sa pamamagitan ng pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, pag-awit, pagtitiwala, na yung mga hinihiling mo, darating ang araw, nandiyan na sa harapan mo. Amen? Praise God. Iyuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. O dakilang Ama, maraming salamat po sa iyo sapagkat kami nakarating dito. Hindi kami magkamayaw, Panginoon, kung ano ang dapat namin gawin sa inyo. Dahil sa naramdaman namin, Lord, sa kabila ng mga maraming balitang naririnig namin, buhay pa rin kaming nasa harapan mo. Marahil, Lord, tinalaga mo kami na palagi kaming humahalik sa inyo. Na meaning, palagi kaming sumasamba, palagi kaming nagpupuri, palagi kaming nagpapatotoo, palagi kaming nananalangin, palagi kaming nakikinig ng Word of God. Palagi namin sinishare ang kabutihan mo. Kaya maraming salamat sapagkat hinirang mo kami para gawin ang lahat ng mga bagay na to. Ngayong umaga, Lord, may naririnig kami mga gumagalabog. Pero ano man ang dahilan nito, kayo po ang siyang umayos. Kontrolin mo, Lord,
ang mga bagay na kung saan nagpaplano na ihinder ang gawain na ito na walang dahilan kundi papurihan ka, pasalamatan ka. Sapagkat kaming lahat ang nandirito ay nagtitiwala sa iisang Diyos na laging magliligtas sa amin sa kung ano pa mang kamahamakan ng mga plano ng kaaway. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa gawain ito, Ama. Hinihiling namin ng basbas mo, basbasan mo po kaming lahat. Bigyan mo po kami ng bukas na kaisipan, pusong mapagkumaba, na lahat ng mga bagay, Panginoon, na sasabihin mo sa amin, Lord, ay matanggap namin ng maayos at amin po itong pamuhay. Mula sa umpisa hanggang sa wakas, kayo po ang siyang manguna. Pagpalain mo at bigay mo ng double anointing aming beloved Bishop, double anointing, Panginoon, ang magsasalita ng gospel of salvation. Lahat, Panginoon, from head to foot, kayo ang siyang manguna. At ang tanging layo ng Lord ay magbukas ng kaisipan at magligtas ng maraming souls. Tinitiwala po namin, Lord, ang gawang ito. Diyos, na malugod ka sa aming lahat. Samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, mine eyes are open. Strongholds are broken. I
His compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. For everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave.
Okay, purihin ng Diyos mga kapatid at sabayin nyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Salamat po sapagkat sa araw na ito ay muli tayo nakita-kita po. The book of Revelation, chapter 2, verses 1 to 4. To the angel of the church of Ephesus, write, these things he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, have found them liars. Apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Dakilang Diyos, salamat ulit sa iyo, Panginoon, at pagpalain mo, Lord, ang aming talatang binasa, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito maunawa namin at i-bless mo, Lord, na aming service sa araw na ito. Lahat ng mensahe mo, Panginoon, na tumimo sa aming puso at isipan. Magbukas sa aming puso, O Diyos, para magkaroon kami ng strong conviction, O Lord, na sundin ang lahat na sasabihin mo, Ama. Kami nabubuhay sa huling araw, O Diyos. Huling araw, hindi magandang araw. Hindi yung araw ito ng panganib. At nandoon, Panginoon, mga bagay na hindi maganda. Ngunit naniniwala kami dahil sa iyo, Panginoon. Kung mismo, Lord, na siya mag-i-spare sa amin sa lahat ng mga bagay na magaganap na hindi maganda sa mundong ito, Ama. Maraming salamat, Lord, at prepare mo ang aming heart, Panginoon, para sa ganon. Pagpasok, Panginoon, ng mga salita mo, O Diyos, sa aming puso, ay ito po yung magbunga, Panginoon, maganda sa aming buhay, Ama. Maraming salamat, Lord, at i-anoint mo yung lingkod, O Diyos, at padaluin mo po, Lord, ang power mo mula sa akin patungo sa lahat ng mga na po nakikinig sa umagang ito o sa araw na ito, Ama. Salamat na marami, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may all be seated, please. The book of Revelation 2:1 says, to the angel of the church of Ephesus write, these things says he who holds the 7 stars in his right hand and who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Na-enumerate po natin, number 1, to the angel of the church of Ephesus. The term angel here is often interpreted as the messenger or leader of the church. Well, possibly the bishop or the pastor who is responsible for guiding the congregation. For information, the church in Ephesus was established by St. Paul in Acts chapter 19. Siya po ang nag-start ng church na ito at doon po sinabi sa Acts 19 po. Marami siyang in-establish na church na sinabi po sa book of Acts. Sa next week yan ang tatalakayin po natin. Now, ang second, nasabi niya, this thing says, he who hold the 7 stars in his right hand. Now, pag sinabing 7 stars are identified in Revelation 1:20 as the angels of the 7 churches of God. Yun po yung 7 anghel po doon sa 7 churches sa book of Revelation from chapter 2 to 3. Ang pangatlo, sinabi ng Lord, holding them in His right hand. It signifies authority, protection, and control. And this imagery emphasizes Christ's sovereign power over the church leaders. Siya may hawak po, siya may control ng mga church leaders. And even the entire church. And the right hand is biblically associated with the strength and the right hand power of God who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Now, the 7 lampstands represent the 7 churches in the book of Revelation 1:20. So, nandito pag sinabing 7 lampstands, yun po yung 7 churches. Yung pong 7 churches na yun po ang state o yung kalagayan ng churches sa ngayon po. Who walks in the midst of the 7 churches. Jesus Christ walks in the midst of the 7 churches. Now these verses prove
that the Lord Jesus Christ is observing the church all over the world. From pastors, leaders, workers, and members, He is observing what is right and wrong with His church. Ano yung tama, ano yung mali sa loob ng church, nakikita ng Lord, nag-o-observe ang ating Lord. Magmula sa pastor hanggang dung sa members po. Observing the church state. Nasaan ang kalagayan ng church pagdating sa spiritual. Nandun pirme, alam ng Lord. Ano man ang ginagawa ng pastor, ng leader, ng workers, ng member ng church ay alam po niya. Wala tayong maililihim sa ating Lord. Wala pa tayong maitatago sa ating Panginoon. Every day, alam ng Lord. Every day, nag-observe ang Lord. To each one of us, sa bawat isa sa atin, nag-observe ang ating Panginoon po sa atin. Ganun niya kamahal ang church. At ganun niya binabantayan ang church. Kanya, kung tutuusin, hindi ka dapat matakot kung maganda ginagawa mo dahil nakabantay pirmi ang Diyos sa iyo. Nakabantay si Jesus Christ pirmi sa iyo. 24 hours a day. In verse 2 says, I know your works, your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostle and are not, and have found them liars. Okay, enumerate ulit natin. Number 1, I know your works. Now, this praise acknowledges the active efforts of the church in Ephesus. Active sila, which are the visible expression of their involvement in the ministry. Ibig sabihin, lahat sila halos ay involved sila sa ministry. At nakikita ng Lord sa atin po kung sino-sino yung naka-involve at yung ayaw uminvolve sa ministry ay kita ng ating Lord. And second, sinabi niya, your labor. Labor, it suggests hard work and toil and their sacrifices in the ministry. Take note, naka-involve sila, nagsasacrifice sila, may hard work ginagawa nila. Now, next, number 3 is your patience or perseverance. Highlights their endurance and steadfastness in the face of challenges. Na sa kabila ng mga pagsubok ay matibay pa rin sila. Nandun pa rin sila. Faith to endure challenges in life. Nandun po sa Ephesus na church po. And number 4, ang sabi niya, you cannot bear or tolerate those who are evil. Hindi niya kinukonsente yung mga masasama. They align themselves with biblical teachings about holiness. Naka-align sila, hindi sila umaalis sa holiness. Despite idolatry and immorality being rampant in Ephesus. Grabe po ang immorality pagdating po sa Ephesus dahil doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan po. Pero despite of the fact na sabihin natin na nandoon sila, naka-expose sila at kasama nila yung mga immoral people, yung mga idolater, and yet, hindi sila na-contaminate. They maintain their moral integrity within the Christian community. Na-maintain po nila, and how I wish na sana ganun tayo. Sa kabila ng sobrang dami ng immorality sa buong mundo, pag sinabi immorality, maraming bagay po. Hindi lang po sa opposite sex, pag sa pera, nandiyan po, sa corruption, nandiyan po. Rampant ngayon dito po sa ating bansa. At pagkatapos sinabi niya, you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Meaning, hindi rin po sila natangay. Sinafeguard po nila yung kanilang doctrine po, despite the numerous false teachers and prophets in Ephesus. Napakaraming false prophets po doon, pero hindi sila nahawa. How I wish sana ganyan kayo. Sa kabila ng dami ng false prophets sa television po, sana hindi kayo natatangay. Sana hindi kayo na-influence ng mga false teachings po dito po sa YouTube na napakarami po sa ngayon. Kabi-kabila nagtuturo sa YouTube po at talagang pag hindi kayo naging maingat po, hindi kayo naging sensitive, ay matatangay kayo ng false teaching kasi nasa kanila yung comfort na hinahanap ng mga tao. Nasa kanila yung magagandang salita na hinahanap ng mga tao. Hindi ganito mga klase ng preaching na ganito po. Kaya kung titignan yung viewer natin, hindi katulad ng dati po kasi nakikita nila na sasaktan sila na ayon po nila ng ganyan. And how I wish sana kayo to God be the glorians. Sana hindi yun ang hanapin ninyo. Hanapin nyo ang truth.
Ang truth ang hanapin ninyo dahil ang truth ang magsasave po sa atin. They were able to preserve the true doctrine in the church. At yun dapat po ang ginagawa natin. Dapat dinidepensahan nyo ang doctrine ng church. Hindi kini-criticize, kundi dinidepensahan po. Though some members were influenced by the goddess of Ephesus, doon po sa Ephesian church ay nahawa po yung iba. And that's the reason why Paul did not allow women to teach. Kasi may mga babae po na tinuturo about the goddess Diana, kung di ako nagkamali, yun ang tinuturo nila doon sa mga kababaihan po. Kanya hindi niya pinagturo ang mga babae na hindi ibig sabihin na hindi pwede magturo ang babae po. Yun po ang major reason po. But generally, they were able to maintain the purity of their doctrine. Na-maintain po nila. Now, in verse 3, Revelation 2:3, and you have persevered, and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Ang ibig sabihin, sila po ay nakatagal, andon ang pagtitiis, nandun talaga nag-labor sila, alang-alang sa pangalan ng ating Lord, at hindi sila napagod na gumawa, dire-diretso, gawa sila, hard labor talaga sila, pagdating sa gawain ng Lord. However, with all these excellent qualities of the church, we may say that the church of Ephesus is a perfect church. From faith to holiness and doctrine, which is very important as far as Christianity is concerned. It seems that there is no more lacking in the church. They were complete and perfect as a church. Kung titignan natin. But then, in verse 4, this is what Jesus said. Nevertheless, okay, magandang faith, no, holiness, okay, doctrine, okay, but I have this against you, that you have left your first love. In other words, kung tutuusin po ay mabigat yung sinabi ng Lord. Isa-isahin natin. Nevertheless, pag sinabi nevertheless, gayon pa man. Kahit sabihin mo, ikaw ay bishop ka pa, pastor ka pa, leaders ka, workers ka, members ka, at ang faith mo talaga sabihin natin 100%, ang holiness mo perfect, ang doctrine mo ay pure, pero sinabi niya, I have this against you. Meron pa rin akong against sa iyo. So dito pinakikita ng owner ng church, sa Jesus Christ, hindi niya sinabi, I have something to say, I have sentiment, I have an ill feeling, I still look for something. Ang sabi ng Lord, I have something against you. Pag sinabing against, mabigat ang reason. Kanya sinabing against. Laban. Yung sabihin ng Lord, kontra siya. At napaka-importante na reason, hindi pwedeng wala yon o laktawan yon o i-omit yon, hindi obra. Hindi pwedeng katuwiran ng ibang church na pwede na rin yan, kahit wala yan, okay na rin yan, at hindi pwede sa Lord. Hindi po pwede sa Lord yung ganun po. Sa Lord po sa Kanya, pag anong utos niya, bawat utos niya, we need to obey to execute the command. Hindi natin pwede i-omit kahit isa po sa utos ng Lord. Lalo itong isang ito na nawala sa Church of Ephesus at alam kong nawawala din sa maraming churches nowadays. Nawawala sa kanila. Now, hindi po obrang mawala ito sa church. Kaya against ang ginamit ng Lord para madama ng Church of Ephesus yung gravity o yung bigat nito sa harap ng Diyos pag nawala ito sa Church of God. And one of the major reason, kaya sa una, sinabi ng Lord ang good qualities ng church ng Ephesus para ipaalam sa kanila na maging sa churches all over the world na kahit very good ang iyong faith, holiness, perfect ka. Sa doctrine, pure ang doctrine. Sa work of the ministry, talagang nandun, grabe, gumawa ka for His name's sake. Pero pag wala ito, He is still against something you. Yung pong bagay na yun ay against pa rin siya sa iyo pag wala yung bagay na yun. And what is that thing? Now, sinabi natin kanina, you have left your first love. Iniwan mo ang first love mo. And that's our title today. You have left your first love, part 1. Sa next week, part 2. And what is that thing? Meaning, despite your great faith,
extraordinary holiness, supreme labor in the Lord, at pure ang doctrina din po. But without that first love that He mentioned, they are all nothing before God. As a matter of fact, yung lang basic Christian love na mawala sa iyo, ito na sinabi ni Paul in 1 Corinthians 13:1-3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become a sounding brass or clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, kahit magbigay ka pa sa G-coat ng malaki, but have not love, it profits you nothing. But the problem is, He is not only looking for the love or for a common love, the basic love, but your first love ang hinahanap ng ating Lord. Which is so important, for without that first love, He has something against you pag nawala na ang first love. Despite your excellent qualities as a Christian, baliwala lahat yun pag nawala ang first love mo. But the question is, what was that first love that the church of Ephesus had left? Hindi naman lost left. Iniwan po nila. Pag sinabi first love, gusto ko lang magtanong, sino-sino sa inyo ang na-first love na? Taas ang kamay. Yan. Pag na-first love, ano nararamdaman? Gusto mo laging nakikita? Laging naiisip? Laging kasama? Excited kang kasama? Hindi mo malimutan? Malakas ang impluensya niya sa iyo? Talagang kahit umiinom ka ng kape, nakikita mo sa loob ng kape? Tsaka, totoo po yun. Kasi ganyan nangyari sa akin kay Pastora, na first love ako dyan. Nakikita ko sa, kahit tsaa inumin ko, nakikita ko First love. Talaga. Tapos, laging inspired ka pa first love. And most of all, una sa lahat, siya pirmi, yung gusto mong makasama sa buhay mo. Yung klase ng first love na yon, hindi ko alam. Siguro kanya ako pinagsuot ng pink ng ating Lord. Kasi yung love nga pag-uusapan natin So yung first love na yon, mabigat po yun. So pag first love, talagang yung first love basically natutuloy sa true love. Pag naging true love ito, yun ngayon. Gusto mo, makasama mo talaga. Gusto mo, pakasalan mo siya. At excited ka, inspired ka pag nandun ang first love. At yun ang nawala sa Church of Ephesus. They had left their priority. Pag sinabi first love, maraming areas. Nawala sa kanila ang una, yung kanilang first love. At yun talagang first love. Pag first love mo, una siya sa lahat. Sa lahat, una siya. Sa isip mo, una siya. Sa gawa, una siya. Pati sa paggastos, una siya. Totoo yun. Ako mismo noon, wala pa akong trabaho noon, may allowance lang ako. Hinahatian ko pa siya sa allowance ko. Kasi nga, first love Talaga ka ng una. Pero may una. Pero yun na nawala sa Church of Ephesus. Instead of putting God first, they put other things ahead of God. That means you can be a hard-working Christian in the work of the Lord, and you can be holy in your words, not to do evil things, not doing evil things, and be faithful to your doctrine. But if God is not your priority, the thing you prioritize will make God against you. Kung ano yung inuna mo, dun galit ang ating Lord. Sa'yo, hindi dun sa inuna mo. Against ang ating Panginoon. Hindi ko sinasabing galit, pero against ang ating Lord. Meaning, kasi hindi mo kayang mag-sacrifice na mas unahin mo siya alang-alang sa ating Panginoon po. Hindi natin kayang gawin yung bagay na yun. Kaya ibig sabihin, handa ka mag-sacrifice na mag-labor ka sa gawain ng Lord. Talaga hard work ang ginagawa mo. Kaya mong gawin yan. But in your own availability and convenient time. Hindi ba yun talaga meron kang sacrifice na oras binibigay mo sa Lord? Hindi yun. Hard labor ang ginagawa mo sa Lord. Pero extra time mo lang yon.
Excess time mo lang yon. Kaya sige ka magtrabaho. Kaya hindi ko mo ikaw gumagawa ng mabigat sa Lord. Nandun ang first love. Hindi po. Makikita mo pag nag-hard labor ka, pagkatapos una pa ang Lord sa'yo, may iniwan ka. Hindi mo pa pwedeng unahin na isang bagay na wala kang iiwan. Iiwanan mo yung priority sa'yo at uunahin mo ang para sa Diyos. Yun po ang first love. Uunahin mo. Kanya dyan sa parting yan, lalo na po sa ngayon, ang kalaban po ng ating first love, ang financial difficulties. Marami sumasablay ngayon na hindi inuuna ang Diyos dahil po sa ganito. At inallow ng Lord ang isa sa signs before the coming of the Lord is financial difficulties o itong global economic crisis para masubukan po tayo pagdating sa sikmura po natin. Kasi ang tao, galawin mo na lahat, wag mo lang gutumin. Ngayon, kaya na ginagawa ng Lord, talagang pinapayagan niya maggipit tayo financially, maggipit tayo pagdating sa pera at tinitignan kung uunahin mo pa rin siya sa kabila ng gipit ka sa pera. Yan ang iniintay ng Lord. Na kung talagang first love mo ako, kahit gipit ka, ako ang uunahin mo. At yun ang inaasahan ng Lord sa atin. Hindi lamang po sa pera. Maging mga personal problem natin po, yun ang naghihinder sa atin para hindi natin i-prioritize ang ating Lord. Hindi natin unahin ang Lord dahil doon sa ating personal emotion, sa ating mga personal problem na nagaganap sa ating buhay. Yun ang mabigat po. Hindi mo na una ang Lord kaya hindi mo sabing nasa iyo ang first love pa rin sa ating Lord. At ang pangalawa, you have left your great passion of gratitude. Yun na nawala. Example lang sa prayer. Lahat kayo tatanungin ko, paano kayo mag-pray sa pagkain? Lalo pag nasa bahay. Oh Lord, salamat sa pagkain ito, Panginoon ko. Basabasan po ito, Panginoon, bigay kalusugan sa aming katawan. Salamat po in Jesus' name. Amen. Kain tayo. Ganun lang. Dati, paano ko mag-pray? Panginoon ko, salamat po sa pagkain ito. Alam ko, galing po ito sa iyo, Panginoon ko. At Lord, salamat na marami nagugutom kami, may pagkain po. Salamat, i-bless mo po ito para lumakas po kami. Ganun dati. Ngayon, tinan mo ko mag-pray. Karamihan, nakikita ko. Pag pinagpe-pray ko, nakikita ko. Tinitignan ko kung paano mag-pray sa pagkain po. Makapag-pray lang. Panginoon, so ito, basabasan mo po lahat, Lord. Linisin mo po para maging kalusugan sa aming katawan. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, kain na kayo, kain tayo. Ganun tayo madalas. Why? Nawala yung sense of gratitude. Yung thankfulness na nanggagaling sa heart, nawala na po sa atin. Ingat po kayo. Kasi ibig sabihin yan, yung first love mo, samantala nung araw, nung katatanggap mo pa lang sa Lord, grabe ka, halos nagpe-pray ka sa may sakit para evangelism na, Panginoon, yung mga kaluluwa, iligtas mo, pati yung pera no iba, pinakikailaman mo sa prayer mo, sa haba ng prayer mo, sa tindi ng prayer mo, sa lalim ng prayer mo. Why? First love, nandun. Nung mawala ang first love, hahanapin mo na yung pinakamaiksing praise para matapos agad ang prayer mo. Yung iba nga nalilimutan pang mag-pray sa pagkain. Why? Yung sense of gratitude nawawala sa atin. You have left, naiwan mo. And second, you work for the Lord, not motivated by deep gratitude of what God or Jesus Christ had done for you at the cross of Calvary. Gumagawa ka sa Lord, hindi dahil sa ginawa niya ron, tumakatanawa ka ng utang na loob, talagang iniisip mo napakalaki ng utang na loob mo sa Lord dahil namatay siya, alang-alang siya. Hindi na yun eh. You are motivated by thinking na, buti nga, gumagawa pa ako sa church eh. Ilan sa atin dito pag sinusundo ka, pag naiinis ka, buti nga magsisimba ako eh. Buti nga, matimpa ako na online eh. Mabuti nga, naglilingkod pa ako eh. Mabuti nga, ganyan ang marami po sa ngayon. Generalize sa lahat ng churches all over the world. Ganyan po thinking ng marami po sa mga Kristiyano. Motivated ka ng sarili mong gawa, pero hindi na dahil sa pagtanaw mo ng utang na loob sa atin, Lord. Why? Yung pangatlo, they had left the sense of privilege and honor to serve God. Nawala na yun. Nung una, nung may first love ka, ang pagsiserve sa Lord, isang privilege ito, isang honor ito. Sinasabi mo lang, pero hindi nakikita sa'yo. Sinasabi mo lang, privilege mag-serve sa Lord, honor mag-serve sa Lord, pero hindi nakikita sa'yo. Kasi hindi pa pwede mag-work ka sa Lord. Pagkatapos yung sense of privilege and honor to serve Him, wala, hindi ubra po. Serving Him, wala, hindi po ubra.
Lumilitaw kasi parang utang na loob pa ng church na nagsiserve ka, utang na loob pa ng church na nagsisimba ka, utang na loob pa ng church na nagpa-fasting ka, utang na loob ng church na ikaw yung umaten ng ganito, umaten ng ganyan, utang na loob ng church. Lumilitaw, ganun po. Why? You have left your first love. Pag nawala ang first love, ganyan ang mangyayari. And most importantly, the church may run smoothly. Christians work hard in the ministry. No scandal that will destroy church reputation. Wala lahat yan. Yet, the inner dynamics have run dry. Yung dynamics ng paglilingkod mo, wala na. Hindi na katulad nung dati. Yung pag-attend mo rito, minsan alas 5 na umaga, nandiyan ka na, nag-aantay ka na. Ngayon alas 8 na, wala ka pa. Noong dati, tapos na yung service, andiyan ka pa rin. Ngayon, hindi pa tapos ang service, nakapila ka na rosetas, nag-aantay ka na, gusto mo na lumabas. Why? Wala na first love. Nakikita ng Diyos yan. Nakabantay ang Diyos sa atin po. Bakit ka ganon? Nawala ang first love mo. Dahil kung nandun ang first love mo, hanggat hindi sinasabi ni Pastora na, tapos ang service, God bless you all. At sinabi niya, may the peace of God be with you all. Pagkasabi nun, tsaka ka palang alis, hindi ganon. Kung isa iba, nag-a-altar call pa lang, nandun na, nakaabang na, gusto umuwi na. Why? Nawala ang first love. Iba sa inyo, hindi nando doon, hindi nakaabang doon sa gate. No. Pero, sa mind mo, ano na sa mind mo? Nasa labas na ang mind mo. Nasa loob ka pa ng church, nasa labas na ang mind mo. Why? You left your first love. Iniiwan mo ang first love mo. Yung dati mo, yung pag nag-serve ka, pag nagsimba ka, yung dynamics nandun talaga, yun talagang sabihin natin, yung fire nandun doon. And most of all, talaga yung hard-working ka, attending services regularly, but there's no more joy. Wala na yung joy pag uma-attend ka ng service. Dati Sabado pa lang, kinasasabikan mo na, gusto mo, linggo na, para makapag-Sunday service ka. Ngayon, sinasabi mo, pag Sunday na naman, service na naman, yun na. Iba na ang sinasabi. Why? You have left your first love. Nawala yung init. Decline in commitment creeps, and so gradually, unti-unti, that we do not know this, our heart is growing cold. Lumalamig na ang pag-ibig mo. Lumalamig na ang pag-ibig mo sa ating Panginoon. And your fellowship with the Lord have gradually reduced to a very weak, very low, and depressed state. Talagang napakahina na nung kalagayan mo pagdating sa fellowshipping sa ating Lord. Sa prayer po yun. Tignan mo ang prayer mo nung araw tsaka prayer mo ngayon. Pagkumparahin mo, anong pagkakaiba? Ang laki na ng pagkakaiba. Hindi ka na, dati luluhod ka palang, umiiyak ka na sa Lord, revive ka, nagtatangs ka na, pagka ganon. Ngayon, tinan mo, pag mag-pray ka, pagluhod pala, Lord, salamat po sa araw nito, at tinigyan mo lang pagkakataon. Buhay mo ka ba? Ngaral ang mga praise araw na ito. Lord, isip ka pa. Lord, sana po hindi magkagulo rin sa EDSA. Sana po, puro sana. Sana po. And after 10 minutes, tayo ka na. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. Tsaka ka sumisigla pagtapos na ang prayer mo. Nangyayari o hindi? Nangyayari. Kasi nawala. Basta nawala ang first love. Huwag mo nang asahan makakapag-pray ka pa na maayos sa ating Panginoon. And you no longer enjoy your spiritual life. You lose the spiritual joy. Alam niyo, mayroong spiritual joy, mayroong physical joy. Ang spiritual joy ang nawawala sa atin. The joy of salvation. Pag may nangyayari sa'yo, isang sabi mo, natutuwa ako, hindi bale, kahit yan nangyari sa akin, ako, ligtas ako. Diyan ako nagagalak, ligtas ako. Dapat may ganun. Nawala yung ganun. Your Christian life is routinary and apathetic or boring ang Christian life mo ngayon. Sabihin natin na talagang routine na lang. Nagsisimba ka, routine. Ganong oras, andito ka sa church. Ganong oras, uwi ka. Ganong oras, magpe-pray ka. Ganong oras, magpe-praising ka. Patatin mo ito, upo ka, magikinig ka, uwi ka. Ganun na lang. Wala na. Talagang routinary na lang po ang buhay. And most of all, you no longer love other Christians as you did. Katulad ng dati.
that whatever he is or she is, you still love her or him. Ngayon po, pag hindi mo nagustuhan ugali ng kapatiran, ayoko na makakasama yan, ayoko na makakasama, ayoko na makakasama. Ganun agad tayo. Dati, hindi. Pinipilit mo na baguhin siya, pinipilit mo magbago siya, ginagawa mo lahat para magbago siya, pero ngayon, hindi na. Ayoko na makakasama yan. Toxic yan, ayoko dyan. Ganun ngayon. Why? You have love. Your first love. And you judge others instead of judging yourself. At ginajudge mo yung iba. Di mo makita yung mali mo. Ang nakikita mo pirmi, ang mali na iba. At sa mind mo, pirmi kang tama. Because you lose the ability to assess our spiritual life objectively. Nawala yung, hindi mo na ma-assess ang sarili mo kung yung spiritual mo talaga malakas o hindi malakas. And basically, nadidisip ka, iniisip mo, malakas pa rin ang spiritual mo. Akala mo mainit ka pa rin, pero hindi mo alam, pabulusok na ang pananampalataya mo. Kasi po, kahit sabi mo, faith mo, pagdating sa pagsubok, matindi. Holiness mo, matindi. Gawain ng Lord, hard work ka talaga. Pero hindi mo alam, pag nawala ang first love, lahat ng yun, malamig lahat yun. Lahat ng yun, walang saysay sa harapan ng ating Lord. Kasi sinabi ng Lord sa Matthew 24:12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Bago sinabi ng Lord ang pag-ibig na marami manlalamig, sinabi niya muna yung mga signs, yung wars, yung earthquakes, yung mga pestilences, global crisis. Sinabi muna niya lahat. Why? Kanya niya sinabi yan. Yan ay isa sa mga major reasons kung bakit tayo nangihina. Naapektuhan po ang buhay natin ng mga signs na yan. Kaya pinangihina po, pinanlalamig na marami mananampalataya. Yun po ang nangyayari sa atin. At sa ngayon marami ang nasa ganyang stage na huwag kang manatili sa ganyan. Hindi ka pwedeng manatili malamig sa harapan ng ating Lord. Hindi pa pwedeng ikaw malamig sa harapan ng Lord tapos nag-iintay ka, ma-rapture ka ng ating Panginoon. Pag sinabi rapture, magra-rapture sa iyo yung fire ng Holy Ghost. Yung fire ng Holy Ghost na nasa iyo na. Yun ang magtataas sa iyo. Pero, paano ka itataas dyan kung malamig ka pa sa tingga? Hindi ka tataas. Kanya, may tanong pa rin kasi, what was that major first love that the church of Ephesus had left? Now, to extent na nagbigay ng warning ang Lord na kundi sila magre-repent, He will abolish His own church pag hindi nag-repent dahil dun sa first love na yon na iniwan ng Ephesus. Ano yung first love na iniwan niya? Para magbigay siya ng ganung warning po. Bago natin lutasin yan, siguro lutasin muna natin yung una. Yung tinatalakay natin ngayon sa sarili natin. Yung panlalamig natin sa prayer, panlalamig sa pagsisimba, pagsiserve sa Lord. Yun muna dapat. Itong araw na ito, dapat bumalik yung init ng ating pagsiserve, yung init ng ating pagsamba, yung init ng ating prayer, yung init ng gratitude natin sa Lord. Dapat bumalik po yun. Pero isa lang sinabi ng Lord para makabalik. You have to repent. Kasi hindi natin pwedeng dayain ang sarili natin. Ako man minsan, I myself, nakakaramdam din ng ganun. Panlalamig sa prayer, panlalamig sa gawain, panlalamig sa ganito. Pero sa akin po, talagang honestly, hindi po nagtatagal. Dahil nilalabanan ko talaga dahil ayoko manatili sa ganun. At yan din ang gusto ng Lord mangyari sa atin. Malabanan mo ngayon sa araw na ito, yung panlalamig na yan. At kailangan pumunta ka na malamig, lalabas ka na mainit ka sa pananampalataya. Honestly, isa lang naman ang gusto ng Lord acceptance. Aminin mo sa sarili mo yung mga sinabi ng Lord, and God is willing and able to forgive your sins. Kung ano man yung nagawa mo, kung ano man yung pinanghihina mo, kung ano man yung pinanlalamig mo, itulog mo sa Lord. Aalisin ng Lord kung dapat alisin. Pag-iinitin ka ng Lord kung dapat pag-initin pagdating sa ating pananampalataya. Pero huwag kang pumayag na manatili kang kanyan na malamig at wala yung init sa gawain ng Lord at init sa ating Panginoon, sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kaya sa orseto mga kapatid, pwede bang
Yuko natin ang ulo natin. Yuko natin ang ulo natin habang umaawit ang choir po natin. Pwede tayo manalangin sa Diyos. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, di iwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamis, nagtiwala sa sarili, sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Oh, yes, Lord. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Come, come. Ako'y hawakan mo. I need you more than yesterday. I need you more, and more than words could say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more, Oh, yes, Lord. more than words can say. I need you more Oh, yes, Lord. Hallelujah. than ever before. I need you, Lord. Amen, Lord. I need you, Lord. You're more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. You're more than anything, and Lord, as time goes by, and I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more Sing it than to God, sing it to words God, can sing it to say. I God. need you more than ever before. I need you, Lord. Sing it to Him. I Sing it to Him. need you. Oh, yes, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you. Just close your eyes. Oh, hallelujah.
Diyos na nasa langit. Narinig mo po ang dalangin na yung mga anak. Alam mo, O Diyos, at napupulsuhan mo ang bawat isa, Ama. Alam mo kung sino-sino ang mga nalalamig sa pananampalataya. Dahil po sa iba't ibang klase ng kadahilanan, Lord. Pero sa araw na ito, O Diyos, hinihiling ko sa iyo. Padaluin mo po Spirit of Revival sa kanilang puso, Panginoon ko. Padaluin mo apoy ng pananampalataya, Ama. Padaluin mo apoy ng Espiritu Santo sa amin lahat, O Diyos. Huwag mo kami pabayang manatiling malamig, Panginoon ko. Di pag-initin mo kami lahat, O Diyos. Maging mainit sa aming panalangin. Maging mainit sa pagsamba sa iyo. Maging mainit sa pag-attend ng gawain mo. Maging mainit sa gawain mo, Ama. Tulutan mo, O Diyos, yung apoy na yun, O Lord, ay hindi mo wala sa amin, Lord. Padaluin mo ngayon sa aming puso at isipan, O Lord. Padaluin mo sa aming mga kaluluwa at Espiritu, Panginoon, ang apoy ng Espiritu Santo mo, O Diyos, para dumaloy sa amin, Lord, at patayin yung lamig na aming nararamdaman, Lord, at mabalitan ang init sa pananampalataya, Ama. O Diyos ng buhay, anuman, Panginoon, dinadala ng mga anak mo sa araw na ito, hinihiling ko sa iyo, tulungan mo sila, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin, O Diyos. Dahil ikaw lamang, Lord, ang makalulutas na lahat ng aming mga problema, Ama. Ikaw lang makapagbibigay ng kagalakan sa amin, Lord. Ikaw lang makapagbibigay ng security sa amin, Lord. Ng kapahihingahan sa amin, Panginoon. Ng kapayapaan sa amin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon ko. Kaya padaluin mo po ang init ng amin ng pananampalataya, Lord. Upang na sa ganun, O Diyos, ay ma-overcome namin ang lahat ng mga problema ang dumarating sa aming buhay, Ama. Tulutan mo, Panginoon ko, na dumaloy ka sa amin lahat sa oras na ito, Diyos. Daluin mo kami lahat, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord. Ganyan sa lahat, anak mong pinalakas mo sa umagang ito, Lord. Salamat yung dating malalamig ay uminit, Panginoon ko. At sa ngayon po, lalabas kami rito na mainit ang aming faith, Panginoon. At nandun sa amin, Panginoon, ang init ng pananampalataya, Panginoon. At ang aming pong pagsamba sa iyo, Ama. Salamat na marami, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. So mga kapatid, glory to God po for His wonderful message tungkol po sa ating pong first love, upang lagi po nating unahin ang ating Panginoon at pahalagahan po natin ang ating po mga ministeryo. Of course, napaka-importante po niyan. At while sa atin naman po mga first-time visitors and first-time viewers po, ang Panginoon po ay tinatawag po kayo, pabalik po sa Kanya. Kaya po kayo dinala ng Lord. Perhaps ang iba sa inyo nagtataka, bakit ka nandirito? Alam niyo po, ganyan po magmahal po ang Diyos. Maaring nga iba po sa inyo, nalimutan nyo na po siya at nawala na po kayo ng oras po sa Kanya dahil sa dami ng problema, perhaps sa trabaho, or kung ano-ano pong mga pangyayari po sa buhay po ninyo. Pero ito po yung muli pong pagkakataon upang magkaroon po kayo ng relasyon sa ating pong Diyos. At ito po ay magsisimula sa pamamagitan po ng pagtanggap po sa Kanya bilang sariling tagapagligtas and believe in His gospel for you to be saved. So sa mga bisita na nandirito, pag sinabi po natin kaligtasan or salvation, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. This is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po nating sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala sa death and burial and resurrection ay tapos na, wala na po tayong gagawin, tutuldok o hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sa bandang dulo po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan po natin sundin po ito. Hindi po tayo matatapos sa believing, kundi ang gospel po ay sinusunod. Kaya lang po, another question is, how will you obey?
It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mo nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, marami kang mali na nagawa sa Panginoon. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po ang tinitingnan ng Panginoon yung ating pong taos puso na pagsisisi. Kahit pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun po yung taos puso na pagsisisi, believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung death to sin. So that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismoan sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, siya po ay namatay, tayo naman po ipapatayin po natin ating mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya naman po inilibing. Tayo naman po ililibing natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing natin ang ating mga kasalanan kasabay po ng paglilibing kay Kristo. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po pag-aalis po ng ating mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ang ating pong regeneration. Sa madaling sabi, tayo mababago na po. Nabagit po yan sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus 3:5. In fact, sa mga bisita po na nandito, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, to all our visitors, lahat tayo may mga kahinaan. Minsan binipilit natin magbago, 1-2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Bakit po? Kasi po sarili lang po natin. Pero once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi po nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong 3 bagay na ito kailangan maganap po sa ating pong mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So sa mga bisita na nandirito, pwede po ba na habang nakayuko ang inyong mga ulo, nakapikit ang inyong mga mata, can you kindly whisper a short prayer to the Lord? Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, I'm sorry kung sa tingin mo marami ka nagawang kasalanan. Ibulong mo lang sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakamali ko. Just a short prayer telling the Lord, Lord, I'm sorry. At habang nakayuko po ang inyong mga ulo, nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo inyong 2 kamay? Bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. At tayo po sa likod, tapat po natin yung kamay po natin sa kanila. Sa mga bisita, please repeat after me with this prayer na habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, nandun taos puso na tayo patuloy na humihingi ng tawad po sa ating pong Panginoon. So please repeat after me. Panginoong Jesus, malapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step para po sa mga bisita po namin. Para sa pangalawang step po, sa kanan po ninyo, pwede po ba na sumunod lang po kayo doon sa green flag po na yun, sa right, on your right po. Just follow that green flag po. Meron lang pong i-share po sa inyo na mas detailed manner. Huwag po kayo maglala, wala pong bayan yan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon.
So samantalang sa ating po mga first-time viewers, you may contact us or message our Facebook page para po makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, for the message of salvation. At tayo pong lahat ay pinagpala ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. Dadako po tayo sa offering, Acts chapter 2, verses 45 and 47. And sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Magmula pa po nung unang panahon nang ang Panginoon ay tumawag ng mga disciples, ng apostles, wala po silang lahat, tinigil nila ang kanilang paghahanap buhay. So lahat sila dapat evangelize nila ang mundo. So sa kanila pong kalagayan, wala po silang pananalapi na tutususan ng gawain ng Lord. So ang ginawa nila, sila po ay nagbebentahan ng kanilang ari-arian at yun ang ginagamit ng bawat isa sa kanilang everyday living kasi wala na nga naghanap buhay. Kasi ang lahat ay nagsikilos na para ma-evangelize. At yung pong mga taong yun nag-alay ng kanilang buhay, nag-alay ng kanilang pananalapi, kaya nakarating sa atin ang Ebanghelyo. So ngayon, ganun din ang dapat nating gawin. Na tayo po ay tumutusto sa gawain ng Panginoon para makarating sa ibang tao ang Ebanghelyo na siyang maghahatid ng kaligtasan para ang bansa natin ay pagpalain. And meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. Maraming salamat po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. A few more days to go for the screening of our church original film, Gahina, happening on December 11, Thursday, 7 p.m. at Cuneta Astrodome. And buy your tickets now at the church kiosk for our family and guests. Court, 300 pesos. Ringside, 200 pesos. Lower box, 100. And bleacher, 50 pesos. Sabi mo nga sa katabi mo, ibabalik ko na ang pag-ibig ko kay Lord. That is why, mga kapatid, kami po, lagi kaming may daladalang trucks. Meaning, ayaw namin iwanan ang first love namin kay Lord. Kaya pag kami pagkakataon, lagi namin hinuhugot yung trucks namin, share namin ang Word of God. Kasi bakit? Ayaw namin maiwan ang first love namin. Kasi si Lord lang ang nagme-may-ari ng buhay natin. Amen? O ulitin mo ulit. Ulitin mo sa katabi mo, ayaw kong iwanan si Lord. Siya ang first love ko. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, truth, Lord. Nasa huling araw, maraming pag-ibig sa inyo ang manlalamig. Dalaghanap ang kasamaan. At pati kami na iyong mga anak ay napapasama dito. Dahil sa kasamaan ng iba, mga anak mo nangihina, muling bumabalik sa pagiging seryoso, maramdamin, samain ng loob, magalitin. Huwag naman po, Lord. Napakalaki ng hirap mo sa amin para mawala ang first love namin. Dahil kahit anong mangyari sa amin, kayo pa rin ang aming pupuntahan. Kaya huwag mong pabayaan, Lord, ang first love namin sa inyo ay mawala. Kayo dapat ang palaging una sa aming mga buhay. Huwag mawala ang gratitude namin, huwag mawala ng isa lang privilege ang maglingkod sa inyo.
At yung dati namin na dynamics, Panginoon, sa paglilingkod, laging nandyan. And tulungan mo, Lord, na ability namin, Lord, na ma-assess ang sarili namin, Lord, ano ba? Nangihina na ba ako? Wala na ba yung first love ko, Lord? Ibalik mo naman. Kailangan nandun po sa atin. Kaya Lord God, huwag mong pabayaan na isa kami, Panginoon, sa mahanay doon sa manlalamig, kundi bagkos isa kami sa mahanay doon na talagang lumalaban, pinaglalaban ng pag-ibig sa inyo. Dahil napakalaki ng pag-ibig mo sa amin, Lord God. Napakalaki ng paghihirap mo sa amin. Kaya iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Pagmalayan mo mga anak mo mula ulo hanggang talambakan, bigyan mo ng katalinuhan na mapagtagumpayan ang mga problemang nasusuungan sa ngayon. Huwag mong pahintulot sa mabibigat na pagsubok. Physically, iligtas mo sa lahat ng mga deadly diseases, mapagtagumpayan ng mga sakit na dumadapo, at huwag mong pahintulot sa mga sakit na yan na kung saan nagpapahirap sa bawat isang mga anak mo. Ganon din po, O Diyos, financially, i-boost mo masagana ang pagpapala sa mga anak mo. Alam po namin, Lord, na walang isang anak ng Diyos na manghihingi o manlilimos ng kakainin, kundi bagkos kami po ang siya magpapala sa iba. Maraming salamat sapagkat kami po ay mahal mo. Pinapanalangin po namin lahat ng mga taong lumapit po sa harapan. Nitiwala po namin sila sa inyo na hindi lamang po hanggang baptism sila, kundi lagi-lagi na po sila mag-church. Maalagaan po sila, Panginoon, ng mga 1FCR at ng mga nagdala po sa kanila. Patuloy mo kami bigyan ng mga souls na madadala sa inyong harapan. Ganon din po, Ama, tinataas namin ang aming bansa, Lord. Tulungan mo po, Lord, na magkaroon ng katalinuhan ang aming pamunuan, ang aming leadership, lalong-lalo ng aming beloved President Bongbong Marcos. Tulungan mo, Lord God, na ma-maintain ang peace and order sa amin, ang katalinuhan niya, ang lakas niya, ang protection mo sa kanya, Lord, ay palagi mong ibigay at sa lahat ng mga taong ginagamit mo upang mapanatiling maayos ang bansa namin. Ganon din po, O Diyos, utusan mo ang kalikasan, Lord God, na huwag kami mapadala ng mga super typhoon, huwag kami mapadala ng mga super lindol, Lord. In Jesus' name, hayaan mo ng bawat isa sa amin ay humayo, maglingkod sa inyo, magdala ng soul sa inyong harapan. Ingatan mo pong bawat isa sa pag-uwi. Ganon din po, O Diyos, baspasan mo pananalapin ng iyong mga anak na patuloy na nagbibigay sa gawain mo, Lord. Pagkasyahasyain mo gawing sobra sa pangangailangan ng iglesia na to. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. Blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Be genuinely married through the infilling presence of Christ. Join our on-site worship service this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. It's the season of joy and love in the church. See you there! A few more days left for the movie screening of our original film, Gehenna. Mark your calendars on December 11, Thursday,
7 p.m. at the Cuneta Astrodome. Secure your tickets now. 300 pesos for court, 200 pesos for ringside, 100 pesos for lower box, 50 pesos for bleacher. Bring your families and friends. Together, let's uncover the true meaning of love. This is for the benefit of our G-Code ministry. Attention Servants Force. This year has been filled with the joy and privilege of serving Jesus Christ. Let's celebrate this magnificent year. Join us at our Servants Force Thanksgiving on December 18, Thursday, 7 p.m. at UP Ang Bahay ng Alumni. A night of gratitude, fun, and fellowship awaits. We can't wait to celebrate Christmas together as we gather for our annual Pasko sa Atin on December 21, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Let's also take part in the season of giving by bringing 300 peso worth of groceries and by donating toys and clothes for this year's Toy and Clothes Drive for our kids in church. Also, don't forget to come wearing your Pasko sa Atin shirt or any Christmas color. See you there! Salubungin natin ang bagong taon ng may pag-asa, pag-ibig, at ligayang nagmumula sa Diyos. We invite you to our on-site worship service sa Lusalubong 2026 on December 28, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Please bring a deflated balloon and a pentel pen for our activity. Let's have a blast as we goodbye to 2025 and hello to 2026. Handa ka na bang isulat ang 2026 mo? The limited edition Eons Planner 2026 is now open for pre-order. Regular price is 1,200 pesos. And for those who completed all 17 stamps in the Eon Passport, you get a 50% discount at 600 pesos. Pre-order is open until December 7. All proceeds will support our G-Code ministry. For any questions, feel free to message our Yupper or New Generation page. Let's plan big, pray big, and step into 2026 with excitement. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It is the perfect place to hold your 1FC meetups, quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! One Following Christ has officially launched its Facebook page. Stay updated with the church's discipleship program, be inspired by the stories of transformation, and be encouraged to join the happy community of 1FC. Scan the QR code to visit the One Following Christ page or visit us at facebook.com/1FC Discipleship. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday.